Hello, magandang gabi at araw sa inyo, sa aking mga client, sa lahat, sa mga iba't ibang panig ng mundo. No? Nakakalungkot, parang nakakaiyak. No? Yung nangyari sa LA. No? Share ko lang tong aking kaalaman tungkol doon sa pangyayari at saka sa LA. Kasi ang totoo niya um, ayoko kasi mag-vision ng mga negatibo, masyadong negatibo, or yung mga matatakot yung mga tao, or katatakutan. Kaya ako yung happy lang, good vibes lang, proakit swerte, always panalo, always tagumpay, at simpleng buhay lang tayo. Pero nakakalungkot yung Los Angeles, no? Kasi LA, alam mo kasi, marami kasi ako nakikita talaga doon na kaya parang masyado ng um, nakikipagkasundo sa devil, yun. Mga nakikipagkasundo sa devil para yumaman, para lumami yung pera, parang sinasamba nila kasi yung pera. Imbis na sa Diyos Ama, sa Panginoon Diyos kay Jesus Christ din tayo magpapasalamat dapat. Sila or yung mga tao doon, hindi naman lahat pero karamihan doon na nakipagkasunduan sa devil or sa demonyo, yun yung mga nagtatagumpay, no? Ng masyadong may panlalait or mga di magandang sinasabi sa Diyos, no? Na sinasabi ng godless daw, no? At saka actually, yung sinasabi nilang godless, is hindi maganda talaga yon, kasi naririnig tayo ni God, naririnig tayo, nakikita. Kasi ang dami talaga ako nakikita sa Los Angeles na mga tao doon na talagang gustong maging great successful sa lifestyle nila, no? Pero andun na sila, masaya, maganda, maraming gaganda mga sasakyan, magaganda yung mga bahay. Pero yung standard ng kanilang mga tinatayuan, hindi nila yun naisip, no? Hindi nila yun na feng shui. Kumbaga, hindi naman hindi ako tumatawa, ha? Medyo, alam ko marami din naniniwala din sa mga feng shui, tsaka yung mas marami rin naniniwala sa feng shui. Kumbaga, yung iba hindi. Kaya, yung na yon, lugar na yon ng LA ng nasunugan, halos parang dagat, inferno na yung naging dating ng kanilang apoy doon sa buong, grabe, laki nung dami, nakakatakot kasi para na siyang actually kasi marami kasi dyan talaga na yun, mas nananalig sila sa bigay ng demonyo o sa devil kasi dyan marami talagang mga nakikipagkasunduan, lalo na yung mga sugal, gambling, nandyan lahat yung mga gawa ni Satanas. Yan. Kaya nakakalimot yung iba sa Diyos at hindi na nila nararamdaman yung yung paglilingkod sa Diyos na meron man silang mga kahilingan, ayaw nilang mahirapan, gusto nila madalian kasi sa demonyo madali lang nila yan mahiling. Pag demonyo yung nilapitan mo. Pero may kasunduan yan at may hangganan dahil ibibigay sa iyo ng demonyo lahat ng kahilingan mo. Pero pag ginusto niya at naloko ka niya, ginusto niya na kunin lahat yan, ma-wash out yan. So, hindi mo yan madadala. Hindi mo yan makukuha lahat ng mga kayamanan mo, kahit anong magagandang napundar mo o magagandang ari-arian mo. Lahat ng yan mawawala, no?
At diyan naman papasok yung leksyon, no? Yung mga nagsasabi kasi ng godless, doon sa LA, yung girl, lalo na yung girl, at walang bumoboto sa mga paniniwala sa Panginoong Diyos, no? That Jesus is very great for powerful sa lahat, no? Sabi ko nga lagi, God first, second guided idea. Kapag mali yung guide mo, wala kang Diyos, wala kang idea. Kaya yun yung nangyayari sa tao, no? Tapos, alam mo yung mga ibig sabihin na, yung mga nakikita ko. Kasi, actually, delikado talaga yung kanilang lugar pagdating sa mga wind or hangin, yung mga hangin na malalakas, no? Yun ang hindi nila na pagdarasal, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung lugar na yun, maraming hindi hindi tumatalima sa ating Panginoon, kundi tumatalikod sila. So, yung Los Angeles, sa buong vision ko, no, talagang kapag sumobra sila, may limitasyon, may mga nangyayari sa kanila. It's over. Para silang nasa game ni Satanas or nasa game ng mga devil na sugo ng mga demonyo, no? So, yung nangyari na yun, hindi naman yun kagastuhan o ikasasaya ng mas nakararami, nakalulungkot nga dahil sa mga ginagawa nila, no? Kasi sa totoo, yung pangalan na Los Angeles, actually, sa bibig na nila nanggagaling yan. At sa pagkatao ng mga ibang tao dyan, na wala talaga silang anghel, no? At kinakalaban ang Diyos, no? Yung Los Angeles. Yan ang totoo niyan, no? Yung pangalang Los Angeles, dapat yan Los Angeles. Yan yung the angel of Queen, no? The angel of Queen ang ibig sabihin yan. Pero ilagay mo yung pangalan ng Los, no? Yung Los Angeles, no? Kung isipin mo, kaya wala yung T or baligtad yun, tinanggal, kaya Los Angeles, at saka kung ibabalik mo, lost talaga, no? Kasi yung talo ng mga angel o talo ng mga anghel, no? Mga bigo, mga sumusuway, parang ganon yung mga tinapon sa kanilang espiritu ng mga anghel doon sa lugar na yun, Kaya madali yung mga magmistulang shocking na mga pangyayari, katulad niya na parang impyerno, di ba? So, papakita doon yung malaimpyernong lugar. Yun, yung mga malaimpyernong lugar na yun. Yung sinasabi nilang godless town, kaya nila sinasabi yon kasi sila yung mga Los Angeles, no? Sila yung mga Los Angels less, angel-less. Kung meron silang sinasabi na God-less, sila yung angel-less, no? Kaya, ganyan yung mga idea nila. Marami doon kasi mga puro lang, ayaw nila nahihirapan. Gusto lang nila mga madali ang mga presentation, kumikita na sila, at magagaling silang gumawa ng
attraction sa tao para kumita or madaling makainganyo. Actually, mga mukha silang anghel. Marami dyan mga anghel. Kaya nga Los Angeles, Angeles. Yun ang pagkakaintindi ko dyan sa, sa nabivision ko sa name of nila, uh, country. At kung sinasabi nilang godless town or sinasabi nila na zero mention of God, nagkakamali sila. Kaya kakatakot, may balik kasi sa kanila lahat ng mga ginagawa nila at sinasabi. Para sa akin kasi, yung nangyari na yon sa nakita ko, sobrang marami na talagang masamang tao dyan. Alam nyo kasi kung saan mas marami ang masama na o sumasama na lugar, masama na yung mga nagtitipon-tipon, lumalakas-lakas na yung mga masasama. So, may laban yan, may labanan. Kumbaga, pag ang demonyo, marami ng taong ginamit para maging masama at sumobra-sobra na, Diyos na talaga ang magpapaalala upang maging panalo sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos at bandang huli maniniwala sila sa Diyos. Dahil kailanman walang mananalo, sa Panginoong Diyos, At manalangin tayo palagi sa Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Yung the only one God, in your heart, in your mind, at saka sa inyong mga pananampalataya at paniniwala nyo, Lagi ko sinasabi tayo, yung tatlo meron tayo. First God, second guide, then idea. Kasi dyan tayo mabubuhay ng may kapayapaan, maayos ang pamumuhay at kahit simple hindi tayo mapahamak. Yun ang importante. Hindi tayo mapahamak sa anumang mga kapahamakan. Maingatan tayo ni God. Kaya sa mga tao na hindi ako nakapagbigay ng vlog dyan sa ibang vision. Marami naman dyan nagbi-vision tungkol dyan sa mga disaster, sa lahat ng mga gumagawa ng nagbi-vision ng mga part lang kasi kami, kaya hindi kami hindi mo mission, may nagmi-mission. At saka ako naman kasi all for one for all ako. At nakikita ko naman din yan lahat, nalalaman ko, na bibisyon ko, nadidetect ko, at nararamdaman ko. Pero may limitasyon kasi lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ko pwedeng sabihin agad or hindi ko pwedeng sabihin ng direkta. Maaari kasi ito ay karoon ng impact sa isip ng tao. Kaya hanggat maaari, iniiwasan natin at hanggat maaari, kayo mismo ang makakapulot ng ikabubuo ng inyong nakikita or ng nagbubuo ng sangkap ng mga history o tinatawag natin na mga hinahanap ng kasagutan. Pero nandyan yan sa mga sinasabi ko. Kaya lahat ng mga sinasabi ko, nagkakatotoo yan. Hinihintay ko lang palagi yan. Lahat yan nangyayari, lalo na ngayon, 2025, may gapangan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, tandaan nyo, kapag sinabi nila ang year, kung anong year ang nasa sakupan ng taon na yon,
Halimbawa, Year of the Dragon, Year of the Snake. Actually, parehas lang din yan kasing mahaba. Yung Year of the Dragon, yan talaga, sinabi ko na yan sa ibang vlog ko na last, mag-iiwan ang mga dragon na parang mga sinunog or tinatawag natin na kaguluhan o nagulo na parang disaster ang datingan. No? Sinabi ko yan sila. Pero ayoko naman talagang mention pa sa inyo na political no? Kasi alam kong hindi nyo maiintindihan ng bonggang-bongga yung mga sinasabi ko. Kailangan nyo lang talagang unawain at intindihin ng hinay-hinay kung hindi nyo maintindihan ng mabilisan, no? Or mababaw, palalimin nyo pang pag-intindi para mas makuha nyo yung mga sinasabi ko. At dumarating yung panahon ng mga bagay na marami ako nakikita, lalo na ngayong talaga hindi na tayo sa ano dapat nakatutok. Matututo na tayo tumingala. Hindi straight, hindi yung kung kanina, this number, lahat. Alam mo, wala na dyan yung mga mangyayari na sa paligid. Tataas na tayo. Ibig sabihin, titingin na tayo sa langit. No? Kailangan natin ng multiple o multi-prayer, no? Na kailangan hard prayer tayo sa lahat ng maging aware tayo sa mga ano, huwag tayo basta-basta rin manghusga, huwag tayo basta-basta ibigyan natin ng meaning or kahulugan lamang at magkaroon tayo ng paniniwala. Kasi yun nangyari talaga sa LA, yun ay nakatadhana na. Actually, nakatadhana lang. Mas napaaga lang dahil maras tumimbang na yung bigat ng maraming makasalanan doon. Pagka ganon kasi nakukuha na imbis na 50-50, mayroong mga bagay-bagay na mas tumimbang sa mata ng Diyos at sa naririnig at sa nararamdaman. Kaya sa totoo, lagi natin dapat kasama si God sa puso, sa isip, bawat oras, bawat minuto, ano man ang mangyari sa atin. Pabayan natin ating buhay, hindi tayo niyan pababayaan at palagi tayong bibigyan ng anuman ang mga pangangailangan natin sa buhay. Kaya marunong dapat tayo makontento at higit sa lahat, maniwala tayo sa mga magagandang plano ni God. Maraming salamat po. Thank you po. At kasi nagchat-chat na yung mga client ko kasi nagsingit lang ako ng konting chika-chika natin at saka konting bigay doon sa sinasabi kong magkaroon ako ng short video man lang para may upload ko rin to. Ayan, thank you very much. Saan man kayo panig ng mundo, mag-ingat po kayo. Maraming salamat sa ating mga clients sa iba't ibang bansa. OFW, thank you very much. Kung gusto niyo po akong makausap, kung gusto niyo po akong kung gusto niyo ka matry or magpa-line up kayo, just hanapin niyo lang po yung Chapa de la Cruz sa FB ko at Madam Bertud sa page po. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po dahil nagmamadali na yung aking kausap sa client ko. Thank you. Marami pa dapat ang sasabihin, kaya lang marami nang naka-line up. Ayan na nagdadatingan na yung chat nila. Maraming salamat. Thank you. God bless.